mga kapatid, sa ating banal na pagdiriwang na ito, sama natin sa ating pananalangin ang ating pasasalamat ng ACMA family, Palacios family, Batomalake family, Estadilla and Ignacio family, Juana de Leon at pamilya, Nestor Ventos at pamilya, Sepulveda at pamilya, Raquel at Pauline Antonio at pamilya, Darlia Jeva Riogelo at pamilya, Percy Mendoza at pamilya, Lito Susi Dueñas at pamilya, Mendoza family, Wilfredo Cristina Pascua at pamilya, Marian Basco at pamilya, Irma Cordova, Tess Sawadan, Merlita Sabado, at para sa 25th wedding anniversary ni Noel at Beng Mejorada, Diliman Prep School, Rene Luis at pamilya, Rizal Degoyo, Mercelita Bordeos, Lori Ang, George Sica Jr., Miguel, Lorna, Gadi, Cesar Torres, Dito, Arnaldo at Junior Dueñas, Rainier Ventus, Rafael at Flor Eugenio at pamilya, Odette at Yvette Eugenio, Brothers of Mercy at ang Hospicio del San Juan de Dios, Bernadette Alcauce at pamilya, Milan Sabayon at pamilya, Cecily Rivera at pamilya, Lito at Clemencia Illescas at pamilya, Milet Ramos at pamilya, Alex at Chimang Darog at pamilya, Dennis at Nery Santos at pamilya, Danilo at Emily Sebastian at pamilya, Elma Laguador at pamilya, Michelle Esteban at pamilya, Nangke at Marisa de la Cruz at pamilya, Aurora Sinungan at pamilya, Lourdes Hilario at pamilya, June at Soli de Rosario at pamilya, Christopher at Janet Lo at pamilya, Jean Silugan at pamilya, Noel at Zeni Galvez at pamilya, Dr. Marat Marie Tolentino at pamilya, Dr. Betsaida Badal at pamilya, Kelvin Maximo at pamilya, Marieta Quirol at pamilya, Mates Mendoza at pamilya, Celia San Felipe at pamilya, Edgardo at Aida Punalan at pamilya, Renet David de Leon at pamilya, Jennifer R. Francisco at pamilya, Alicia Arcega Villa Crucis at pamilya, Celie Silin Dominic Nicolas, Tony at Evelyn Salazar at pamilya, Nila Digono at pamilya, Janet E. Pascual at pamilya at Pilipinas Individual Community, Antonio at Victoria Sanchez at pamilya, Cesar at Lolita Nicolas at pamilya, Reverend Father Opino Pengsulit, Bishop Dennis Villaroo, para sa kaligtasan ng mga kasapi ng Knights of Columbus, Holy Child Council 6737 ng Bustos, Bulacan, Eva Bunag at pamilya, mga mananampalataya ng Barangay Pulo sa Rafael, Bulacan, Bingbing J. Sasi at pamilya, Christian Valderrama at pamilya, Cyril Winton Bernabe at pamilya, Victor at Divina MC at pamilya, Dina Saavedra at pamilya, Johnny Diana Marfil at pamilya, Adriano Sanchez at pamilya, Architect Bernard at Ena de Guzman, George at Vincula at pamilya, Nick at Evelyn Rillera at pamilya, Pining Villanueva at pamilya, Camilazo Aquino at pamilya, Jen Tamani at pamilya, Rowena Villedo, Arman at Emil Isma at pamilya, Pedro Moradas, June at Doris Villajera at pamilya, Josie Brillantes, Amy Ferry Manado, Denise Gibunag at pamilya, Gaspar at Susan Dumare at pamilya, Reynante A. Davao, Emilita de la Cruz, Gima John Rendel, Yvette Barrera, Gigi Bautista Alejandro, Ivy Lorraine, Jaime Jovian Cruz, Maria G. Ada, Dr. Ken Ada, Dr. Onaisa Katrina Monera, Dr. Caroline Enriquez at pamilya, Dr. Alan Yvonne Guevara, Dr. Chester Calapis, mga doktor at medical staff ng Our Lady Fatima Hospital sa Valenzuela City, Santo Niño Hospital sa Bustos, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City, Region 2 Trauma and Medical Center sa Maymong, Nueva Vizcaya, mga doktor at medical staff ng Regino Hospital, Skyline Hospital at Qualimed Hospital, at ng lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot na COVID-19, gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga pulis at sundalo, mga business leaders at workers, at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa kagalingan ni Edward Dicas, Dorly Litunua, Evelyn Suasito, Eloisa Villamil, Eric Imaroy, Corazon Rodriguez, Alicia De Vega, Joan Perez, Janet Emdo, Jose Ina, Timoteo Rivera, Capistran Mandegro, Marian Maravilla, Chelo del Mundo, Quirino Cristobal, Corazon Donato, Samantha Osea, Jojit Santiago, Dito Soriano, Joanna Cristiana, Minda James Saison, Mark Joseph Bernardino, Benjamin Valerio, Nemencia Iliescas, Neil Francis Navarro, Pablo Dilag, Abeng Suniga, Julie Mercado, Rami Banaag at Adriano Santos.
para sa kaarawan nila Yolanda Manggitan, Jerry Saison, Mary Rose Menzado, Marites Eusebio, Chris Dexter Victoria, Felicity Mateo, Marie Cruz, Leonora Francisco, Lucy Cruz, Cyrene Glorioso, Marites Alfonso, at hindi para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumaw sina Jeremy, Domingo, Cecilia, Alexander, Selita, Melky, Rodolfo, Laura, Enrique, Kenji, Jesus, Amado, Mercelita, Romeo, Francisca, Raimundo, Susan, Guillermo, Juanita, Estanislao, Pedro, Silona, Marcela, Vilma, Lilia, Cornelio, Ricardo, Alicia, Emiliana, Platon, Imelda, Teresita, Angel, Dina, Orlando, Samuel, Agapito, Natividad, Zelaida, Dario, Editha, Bartolome, Conchita, Erlinda, Adonis, Felicissima, June, Purificacion, Catalina, Laureano, Regino, Celia, Consolacion, Agripino, Lydia, Ricardo, Silidonia, Viviana, Gil, Sina, Isabela, Leticia, Evelyn, Alfredo, Eric, Nicolas, Nelson, Frederick, Raquel, Dean, Puloy, Maura, Roman, Andres, Epifania, Rufo, Celia, Marisa, Flor, Protasio, Susana, Tanasia, Nestor, Maria Teresita, Ima Concepcion, Jaime, Domingo, Maximina, Alejandro, Enriqueta, Brian Angelo, Maricel, Jose, Pilora, Alejandro, Sofia, Unita, Roy, Justin, Lucida, Felisa, Pedro, Roderick, Felino, Romeo, Domingo, Rosa, Jocelyn, Daisy, Romel, Jose, Ricardo, Maria, Jose Pepito, Magdalena, Felicidad, Agustin, Marlene, Mark, Maria Mercedes, Cristal, Antonia, Juan, Antolin, Maria, Vin, Malu, lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio at hindi na mga mayapang mga rektor ng Diocese ng Malolos at mga doktor at frontliners at hindi na mga naging biktima ng salot na COVID-19. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kalinangan ka ng Diyos, kaya lumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyari ang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklo ka sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming makapangyarihan, lakas ka na walang inaasahan kundi ikaw. Ang pagloob namin ay iyong pamilyan, sapagat kami mga tao lamang na pawang mahina kapag iyong iniwanan. Kaya naman kami lagi mong tulungan upang sa pagtupad ng iyong mga kautusan, ikay aming mabigyang kasiyahan sa aming iniisip at ginagawa araw-araw. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirach. Sumunod na lumitaw si Elias na parang apoy, parang sulong nagdidiyag ang kanyang mga salita. Dahil sa alab ng kanyang galing sa kanilang kasamaan, pinadalhan niya sila ng kagutom, at marami sa kanila ang nangamatay. Sa ngalan ng Diyos, pinigil niya ang ulan, at 3 ulit siyang nagpaulan ng apoy. Pagilagilalas ang iyong mga kababalaghan, Elias. Sino ang makakatulad sa mga ginawa mo? Binuhay mo muli ang isang patay. Inagaw mo siya sa kamatayan sa ngalan ng kataas-taasan. Ibinagsak mo ang mga hari at pinukaw sa pagtulog ang mga maharlika, at pinapunta mo sila sa kanilang kamatayan. Ikaw ang nakarinig ng mga babala ng Diyos doon sa Sinai, at ng mga parusang inihayag niya sa bundok ng Horeb. Ikaw din ang nagtalaga sa mga haring pinili para maghiganti at sa propetang hahalili sa iyo. Sa wakas, iniakyat ka sa langit ng isang ipo-ipo, lula ng isang karwaheng hila ng mga kabayong nag-aapoy. Nasusulat na ikaw ay babalik sa takdang panahon upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw para pagsunduin ang mga magulang at mga anak. At muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakakita sa iyo at yaong mga namatay na umiibig sa Diyos, sapagkat kami rin ay mabubuhay.
Elias ay madala ng ipo-ipo, ang diwa niya ay minana ni Eliseo. Hindi siya natakot kailanman sa sinumang hari, at walang sinumang nakapagpasuko sa kanya. Walang gawaing hindi niya makayang gawin. At nang mamatay, at ibang kay niya ay nagpakita ng himala. Nang nabubuhay, gumawa siya ng maraming himala, ngunit nang mamatay, kapangyarihan niya ay kahanga-hanga. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa Panginoon magalak ang masunurit na kapal. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Ang puon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga gulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya ay ulap na likos ng kadiliman. Kaharian niya ay tapat at salig sa katarungan. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Sa unahan niya ay apoy, patuloy na nag-aalab. Sinusunog ang kaaway sa matindi nitong dinas. Yung mga kidlat niyang dumadanggaw sa daigdig. Kapag iyon ay namasdan, ang lahat ay nanginginig. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Yaong mga kabundukay na tutunaw parang kapit, sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig. Sa langit ay nahahayag yaong kanyang katuwiran, sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Lahat silang sumasamba sa kanilang Diyos-Diyosan, mahihiya sa kanilang paghahambog na mainam. Mga Diyos nilang ito ay luluko sa may kapal. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, sa pananalangin ninyo huwag kayong gagamit ng napakaraming salita, gaya ng ginagawa ng mga lintil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan, sapagat alam na ng iyong Ama ang iyong kinakailangan, bago pa ninyo hingin sa Kanya. Ganito kayo pananalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi layo mo kami sa masama. Sapagat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapulihan, magpakailanman. Amen. Sapagat kung pinagtatawad ninyo ang mga nagkakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng inyong Amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nagkakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng inyong Ama. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating banal na Ebanghelyo, ipinapahayag sa atin ng ating Panginoon ang kanyang pagtuturo ng nararapat na panalangin ukol sa ating Diyos Ama. Kaya nga ang panawagan sa atin ng ating Panginoon, huwag kayong gagaya doon sa mga hintil na sila ay gumagamit ng napakaraming salita. Kaya nga po sa ating pong pananalangin bilang mga Kristiyano, hindi naman masama na mahaba yung ating panalangin. Hindi naman masama na meron tayong nobena, hindi naman masama na meron tayong pag-akyat ng poon, hindi naman masama na meron tayong mga pang-araw-araw na dasal, o kaya naman ay mga dasal na meron tayong pinatutungkulan. Ang sinasabi lamang sa atin, kapag tayo nagdarasal, hindi nakukuha ang Diyos sa dami ng ating sinasabi. Ang ibig lamang sabihin ng ating Panginoon, ang tinitingnan niya ay yung sincerity ng taong nagdarasal. Kaya nga po mahaba man yan umaikli, basta naroon ang ating sinseridad, napakaganda ang ating pananalangin. Subalit mga kapatid, yung iba naman, pinagkakahaba-haba ang kanilang dasal, pero wala naman doon ang kanilang kalooban para saan yung ganitong pananalangin. Iyon ang binabatikos ng ating Panginoon. Kaya ang sabi niya, huwag niyong gagamitan ng napakaraming salita. Hindi sapagat nagbabakay ang Panginoon sa ikli o dami ng sinasabi, walang tinitingnan ng ating Panginoon yung nilalaman ng puso ng bawat isa sa atin. Kaya nga po mga kapatid, kapag tayo pinagdarasal ng Santo Rosario,
Mahaba po yan. Paulit-ulit po sapagat yan may development, sapagat yan ay parang paglalakbay sa mga misteryo ng buhay ng ating Panginoon. Subalit mga kapatid, mahaba man o maikli ang tinitignan ng Panginoon, yung sinseridad ng taong nandarasal. Kaya nga po kapag halimbawa, nandarasal ka ng Santo Rosario, pero hindi mo naman dinanamnam ang iyong dinarasal. Yung po bang makapagdasal ka lang sapagat duty mo, napakapagdasal ka lang sapagat ikaw ang naatasan na mamuno, hindi bali na kung paano mo dinasal, hindi bali na hindi naiintindihan ng iba, hindi bali na parang ikaw ay nag-ahabol palagi, basta ang mahalaga, natapos mo ang iyong pagdarasal. Kaya nga kapag ka po ganoon, baka may kulang sa ating pagdarasal. Baka mamaya, salita lang ng salita ang ating bibig, pero wala namang kinalaman ang puso natin sa ating pagdarasal. Kaya nga po sa ating pong mabuting balita, tinuruan tayo ng ating Panginoon ng modelo sa pagdarasal. Kaya nga po sa pagdarasal natin sa ating Ama, ang sabi ng ating Panginoon, ganito kayo magdarasal. At ito ang alam na alam natin na dasal ng Ama namin, na kung saan kapag tayo po'y napunta doon sa Israel, meron po doon na isang lugar na ang tawag po sa isang simbahan ay simbahan o kapilya ng Ama namin. Sapagat doon po sa kapilya o simbahan na ito, nakapaskil ang iba't ibang ang ating dasal na Ama namin sa iba't ibang wika, sa translation sa iba't ibang languages, sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Kaya nga po, napaka-universal ng panalangin na ito. Kaya nga yung panalangin ito, punong-puno na ng ating pangangailangan. Kaya nga po yung kailangan lamang natin, yung nakapaloob dito, hindi po yung ating mga luho. Kaya nga po sa ating pong panalangin na ito, meron pong 7 na kahilingan na nakapaloob dito. Unang-una, ano sinasabi natin sa ating dasal na panalangin na Ama namin? Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Yun po yung unang kahilingan na masamba natin yung pangalan ng Diyos. At ano pa yung kasunod? Sambahin ang ngalan mo. Anong kasunod? Meron pa tayong kasunod na mga panalangin. Kaya kapag ka po inuri-uri po natin ito, inutay-gutay natin ito, makakakita po tayo ng 7 kahilingan. At sa 7 kahilingan na ito, nakapaloob po roon yung mga kinakailangan sa ating panalangin. Yung pagsamba, yung pasasalamat, yung ating pong pangingit ng patawad sa ating mga kasalanan para ng pagpatawad din natin sa pagkakasala ng kapwa natin. At hindi naman yung pangingin natin ng tulong sa ating mga pangangailangan. Kaya isipin po ninyo yung unang bahagi pa lamang ng dasal na ito, naroon na kagad yung pagsamba sa ating Panginoon. Kaya nga sabi sa atin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Kaya nga po sinasamba kagad natin. Kaya nga po ang kalooban niya, ang hinanais natin na maghangit sa atin. Ang kanyang kaharian, ang hinanais natin na dumating sa atin. Sundin ang kanyang kalooban para sa bawat isa sa atin. Kaya nga po ang kinakailangan lamang ang nakapaloob dito. Kaya nga kagaya po ng aking nabanggit dati, kapag ka po nagbibigay ang Diyos, pinapayag sa atin na tayo ay nangangailangan sa Kanya. Kaya ang sabi po, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Hindi po natin pwedeng hilingin sa Diyos, bigyan mo kami ng kakanin ngayon hanggang sa mga susunod na taon. Bigyan mo kami ng kakanin ngayon hanggang sa bago namin itikit ang aming mga mata. Sapagat mga kapatid, ang ipinapaalala sa atin ng Panginoon dito, sa bawat nating pangangailangan, mayroong Diyos na tutulong sa atin. Kaya nga kapag ipinagkaloob sa atin ang lahat ng ating kailangan, baka hindi na kailangan o pangangailangan ang tawag doon. Baka lahat ng ito ay maging luho na natin, sapagat nasa atin na lahat yung ating ninanais. Kaya sa kadalasan, ano mangyayari sa atin kapag meron na tayo, hindi na tayo nakakailangan sa ating Panginoon? Baka mamaya, makalimutan na rin natin ang ating Panginoon. Kaya ang sabi sa atin sa panalangin na ito, bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Kaya bakit araw-araw? Para araw-araw, maalala mo ang Diyos. Para araw-araw, madama mo ang pag-ibig ng Diyos na tinutulungan ka. Para araw-araw, sumamba ka sa ating Panginoon at ikay humingi ng tulong sa Kanya habang ikaw ay nagpapasalamat at tumatanaw ng utang na loob. Araw-araw, maaalala mo na mayroong isang Diyos na palagi ay nakasubaybay sa iyo. Kaya nga itong pinapaalala sa atin ng ating Panginoon. Araw-araw, kasama natin ang Diyos. Araw-araw, tumutulong ang Diyos sa atin.
Kaya ang sabi sa atin, mga kapatid, ang ipinagkakaloob sa atin ay ayon lamang sa ating pangangailangan. Ayon lamang sa ating tunay na kailangan sa buhay na ito. Kaya nga po kapag halimbawa, ikaw ay magdarasal sa ating Panginoon, Lord, hirap na po yung aking paa sapagkat yung aking pong sapatos ay butas-butas na. Bigyan mo naman ako ng sapatos. Baka mamaya, mga kapatid, bigla kang pagbigyan ng ating Panginoon. Bakit? Kasi kailangan mo. Alam niya ang iyong pangangailangan. Humingi ka ng tulong sa Kanya, kaya tutulungan ka ng Panginoon. Pero mga kapatid, kapag ka po hindi na lamang pangangailangan, luho na yung ating hinihiling sa ating Panginoon. Baka mamaya, tayo mismo, mag-isip-isip naman tayo. Kaya kung ang kailangan natin, Lord, butas-butas na yung sapatos ko, bigyan mo naman ako ng sapatos, pagkalooban mo naman ako. Magagawa ng paraan ng Panginoon para mapagkalooban tayo. Pero kapag halimbawa, sinabi natin sa ating Panginoon, Lord, butas-butas na yung sapatos ko, pagkalooban mo naman ako sapatos, pero sana yung pagkakaloob mo sa akin, yung Nike, o kaya yung Reebok, o kaya naman yung Under Armour, ay talaga namang duho na yung gusto natin. May brand ka pa ng gusto. Kaya nga po kapag kaganoon, mga kapatid, hindi na yun yung pangangailangan natin. Hindi na ito need ang sinasabi na roon, ito na yung ating want. Gusto na lamang natin, hindi natin kailangan. Kaya nga po mga kapatid, sabi ko mabuting balita, pinapayag sa atin ang Diyos ang ating nilalapitan, kaya nga sa panalangin ay tinuros sa atin sa Diyos Ama na tayo humingi ng tulong, sa Diyos Anak na tayo nagpapatulong, at sa Diyos Espiritu Santo na tumutulong din sa atin sa pagpapakabanal. Tayo mismo ay tinutulungan ng Panginoon para lalong mapalapit sa Kanya. Kaya nga, huwag natin kakalimutan na tayo humingi ng tulong sa Diyos. Huwag natin kakalimutan na maglaan ng panahon para sa pananalangin. Kaya nga po kapag po tayo abalang-abala sa maraming bagay, yan ang temptation sa atin. Nakakalimutan na natin na magdasal sa ating Panginoon. Kaya nga po kapag gising mo sa umaga, magdasal ka ng pasasalamat sa Diyos. Buti nga, buhay ka pa. Pagka ikay kakain, magpasalamat ka, magdasal ka. Buti nga, may kinakain ka pa. Pagkatapos mo kumain, magdasal ka, magpasalamat ka. Bakit? Buti nga, masarap man o hindi ang kinain mo, nabusog ka. Kaya kapag bago ka matulog, magdasal ka. Buti nga, makakapahinga ka. At hindi naman, manalangin ka sa Panginoon na sana bukas dumilan pa ang iyong mga mata. Kaya nga po sa ating mabuting balita, napakaikli na panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoon. Napakadali sabihin, baka mamaya makalimutan pa natin na magdasal sa ating Panginoon. Hindi na nga pinakahaba-haba ng ating Panginoon ang kanyang itinuro sa atin para mas madali tayong makatawag sa ating Ama. Pero sa mga taong ayaw talagang magdasal, kahit ang maikli na panalangin, baliwala para sa kanila. Subalit sa mga tao na nais makipag-usap at makipag-ulayaw sa ating Panginoon, ang bawat salita sa kanilang pananalangin, nilalaki talaga, hindi lamang ng sambit ng puso, kundi nilalakipan ng pag-ibig ng kanilang puso. Kaya sana, sa bawat isa sa atin, makapaglaan tayo ng pakikipag-ulayaw sa pananalangin sa pagtawag sa ating Panginoon. Mga kapatid, itinuro ni Jesus na maaari nating tawagin ng Diyos na ating Ama, may matatag na pag-asa nating dali sa Kanya ang ating mga hinaing. Kaya sa bawat pananglitan ang ating pong itutugon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway lagi ipahayag sa buong sanlibutan ang malalim na pananalig sa pagdating ng paghahari ng pag-ibig, katarungan at kapayapaan ng Ama. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa gitna ng mga kahirapan sa buhay, naway huwag natin isuko ang pagdarasal at huwag tayong magpadaig sa mga tukso. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway magkaroon ng sapat na pagkain sa ating pang-araw-araw na pangangailangan at kadakilaan ng puso na patawarin ang ating mga kaaway. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at yung mga nag-aaruga sa kanila, naway maranasan ng Diyos sa kanilang araw-araw na pagsasakripisyo, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga limao naway makita ng harapan ng Diyos sa kanyang walang hanggang tahanan, manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin.
Ama namin nasa langit, pinasasalamatan ka namin sa iyong pag-ibig sa aming mga hiniling. Tulungan mo kaming laging manalangin sa iyong mapagmahal na pamamaraan at tanggapin ang iyong kalooban sa aming buhay. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Amen. Ang alay-alay mo, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat ibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa aming kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang madaming lumikha, kami ginawa mong may angking katauhan na dapat pakanin at pangalagaan, at yung dinudulutan ng banal na pakikinabang, ipagdalo mong kami huwag magkulang sa mga iniukol mo sa aming kapakanan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Inaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan namin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ang madaming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin, ang kasalanan at kamatayang aming pasani ay binalikat niya upang kami ay palayain at maitangkog sa iyong nunigig. Siyang nagtangal sa aming nilamiping hinirang, haring-haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kaniliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag, bilang iyong hanggang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbumunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ang manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang usang loob na maging handog, ginawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago pa lang ng tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, na misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung inarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, linapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin muli ng mga kapatid naming nahinday na may pag-asang silang muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso,
kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa talubinin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas doon. Sumasalangit ka, Sambahin ang ngalan mo, mapasangin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw at pagtawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Yesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayin mo ang aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Mga kapatid, ito si Kristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa Kanya piling. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Gracia Imperata kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmulan ng salot nito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina na mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Panalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Luis, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Pedro Apostol, Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pinagsaluhan naming banal na pakikinabang na nagpapahiwat ng iyong pakikisa sa tanan naritong nakikipagdiwa ay magdulot nawa ng pagkakaisa sa iyong sambayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng mga Panginoong Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.